Natatanging taon para sa Philippine sports. Ganyan mailalarawan ang mundo ng palakasan ngayong 2025 na puno ng makasaysayang tagumpay, pagpapakitang gilas ng talento sa world stage at mga kaganapang nagpatibay sa presensya ng bansa sa pangdaigdigang paligsahan. Una na sa athletics, muling nanguna si EJ Obiena para sa Team Philippines. Sinimulan ni EJ ang taon sa pagkabit ng silver sa Germany bago sunod-sunod na humakot ng mga gintong medalya sa France, Poland at Taiwan. Nagpatuloy ang kanyang dominasyon sa sarili niyang bayan nang idaos sa Makati ang World Pole Vault Challenge kung saan itinanghal siyang kampiyon matapos lampasan ng 5.80 meters. Sa mundo naman ng basketball, ipinagdiwang ng PBA ang kanilang makasaysayang 50th anniversary sa pamamagitan ng pagdulunsad ng opisyal na listahan ng 50 greatest players ng liga. Sa international scene, tinapos ng Gilas Pilipinas ang taon sa mataas na posisyon matapos talunin ng Guam sa unang window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa boxing, muling nabaling ang spotlight kay pambansang kamao Manny Pacquiao nang opisyal siyang ma-induct sa International Boxing Hall of Fame bilang pagkilala sa kanyang makulay at record-breaking career. Bumalik din si Pacquiao sa boxing ring para sa comeback fight kontra Mario Barrios na nagtapos sa majority draw. Kabilang din sa mga bubina ngayong taon ang selebrasyon ng 50th anniversary ng Trilla in Manila sa Araneta Coliseum. Nagpapatuloy naman ang dominasyon ng bansa sa Q Sports. Unang nagbukas ng panalo si Rubilin Amit matapos masungkit ang Women's Challenge of Champions sa Las Vegas. Sumunod si Carlo Biado na muling naging World 9-Ball Champion. Sa Bali, kinurunahan naman si Cheska Centeno bilang World Women's 10-Ball Champion. At sa pagbabalik ng Reyes Cup sa Maynila, muling nanaigang Team Asia habang naging matagumpay ang unang edisyon ng Philippine Cup sa Quezon City. Nagtapos ang taon sa isa pang world title matapos manalo si Jonas Magpantay sa Qatar 10-Ball World Cup. Sa football, gumawa ng kasaysayan ng Philippine Women's Futsal Team matapos unang beses na makapasok sa AFC Women's Futsal Asian Cup. Makalipas ang ilang buwan, nagsilbi naman bilang host ng Pilipinas sa inaugural FIFA Futsal Women's World Cup na ginanap sa PhilSports Arena kung saan nagwagi ang koponan mula Brazil. Sa gymnastics, muling nangibabaw ang talento ni double Olympic gold medalist Carlos Yulo. Nakapag-uwi siya ng gintong medalya sa floor exercise at 3 bronze sa all-around, vault at parallel bars sa Asian Championships. Sa World Championship sa Jakarta, nagdagdag si Carlos ng bronze sa floor exercise at gold sa vault. At pinatunayan nilang it runs in the blood dahil nagningning din ang nakababatang kapatid ni Carlos na si Eldrew sa Junior World Championships kung saan nagsilbing host ng Pilipinas. 2 bronze ang nasungkit ni Eldrew para sa floor exercise at horizontal bar. Tuluyan namang binago ni Alex Iyala ang kasaysayan ng Philippine tennis. Nakapagtala ang 20-year-old tennis star ng sunod-sunod na panalo kontra top 25, top 10 at world number 2 players sa Miami Open na nagdala sa kanya sa semifinals. Ang unang beses para sa isang Filipina. Umangat siya sa top 100, umabot sa Eastbourne Open Finals at gumawa ng kasaysayan bilang unang Pinoy na nakapagpanalo ng Grand Slam main draw match sa US Open. Sinundan niya ito ng kanyang kauna-unahang WTA title sa Guadalajara at tinapos ang taon sa top 50. Siyempre sa mundo ng volleyball, naging sentro naman ng pandaigdigang aksyon ng Metro Manila nang i-host ng Pilipinas ang FIVB Volleyball Men's World Championship sa unang pagkakataon. Sa dulo, kinurunahan ng Italy matapos talunin ng Bulgaria sa finals. Dito rin nakamit ng Alas Pilipinas Men ang una nitong panalo sa World Championship kontra Egypt. Bumuhos din ng tagumpay sa multi-sport events. Muling ginanap sa Lawag Ilocos Norte ang palarong pambansa kung saan nananatiling dominante ang NCR sa medal tally. Sa Philippine Sports Commission, pumasok ang bagong pamumuno sa pangunguna ni Patrick Gregorio bilang chairman. Sa General Santos naman, wagi ang Pasig City bilang overall champion ng 16th Batang Pinoy. Tinapos naman ang Pilipinas ng taon sa ika-4 na pwesto sa ASEAN School Games sa Brunei, bitbit ang kabuoang 11 golds, 10 silvers at 22 bronze medals. At nakuha ng bansa ang ika-6 na pwesto sa ginanap na Southeast Asian Games sa Thailand with 50 golds, 73 silvers at 154 nag-bronze medals. Ilan sa mga kasaysayang ginawa ng ating national athletes ang kauna-unahang gintong medalya sa women's football, maging ang double gold sa men's and women's basketball. Kasama na rito ang kauna-unahang ginto ng Pilipinas sa women's single tennis matapos ang 26 na taon sa pamamagitan ni Alex Iyala. Ang ika-4 na SEA Games gold ni EJ Obiena at bagong record sa men's pole vault ng SEA Games. Ika-4 din itong sunod na ginto para sa Mobile Legends Bang Bang Men's National Team. At ang pagkapanalo ng Alas Pilipinas Women ng kauna-unahang ginto sa beach volleyball. Ito na ang pinakamalaking delegasyong ipinadala ng Pilipinas sa SEA Games na may kabuuang 1,600 athletes at coaches. Sa pagtatapos ng 2025, isa lang ang malinaw. Ang Philippine sports ay maituturing ng nasa golden age. Bawat tagumpay, bawat medalya at bawat kasaysayang naitala ay bunga ng walang sawang sakripisyo, disiplina at pagmamahal para sa bandila.
At sa pagsasara ng isang taon ng tagumpay, mas lalo namang nagbubukas ang pintuan para sa mas matatag, mas pinahusay at mas makasaysayang hinaharap para sa Philippine sports. Para sa DZRH Rewind 2025, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.